Last month nga mga tropa, may nag-comment sa atin dito sa ating YouTube channel. Shoutout sa'yo, Patrick Ryan. Sabi niya dito, hello sir, ask ko lang po at i-share ko sa inyo, meron po akong Kuyi Pigment Ink, 500 ml daw yung binili niya, CMYK, yung 4 colors na ink, and matagal daw niyang di nagamit kasi nagbara daw yung kanyang Epson 121 sa magenta. Bumili daw siya sa Shopee ng printer head, kumbaga pinalitan niya yung printer head nung kanyang Epson 121 kasi nga nagbara, and same story daw, nagbara daw ulit. Kaya naman nag-decide na daw siyang bumili ng panibagong printer na Epson 3216, which is eto yung white version ng Epson 3210. White version lang siya, same lang siya dito sa Epson 3210. Ayun yung binili niya, and kinonvert niya sa mga hindi alam kung paano mag-convert. Ilalagay mo lang mismo yung pigment ink dun sa iyong bagong printer na wala pang laman na ink. Ganon yung pagko-convert lang. Hindi mo nagagamitin yung ink na provided na free dun sa inyong mga printer. Kasi nga pigment ink yung isasalin mo. And which is ganun nga yung ginawa ng tropa natin na to na si Patrick. At ayun na nga daw, ginamit daw niya yung natitirang Kuyi pigment ink niya na medyo matagal na nga daw niyang hindi ginagamit. Ininstallan niya ng original drivers from 3216, and eto na yung worst case scenario. Yung black daw nagye-yellowish na, and yung magenta or yung maroon daw na sinasabi niya nagiging brown na. May idea ba daw ako kung ano yung nagiging cause neto? Mga tropa, technically kahit babano hindi ko alam. Pero meron ako mga theory na kung bakit nagiging ganyan. Eto para sa akin lang to, no. I-correct nyo na lang ako kung medyo mali yung sinasabi ko, no. Lahat ng mga inks, mga tropa, na mga brands, may mga kanya-kanyang features yan. May mga kanya-kanyang karakteristik yan. At kagaya netong Kuyi, Hansol, Inkrite, or iTech, may mga kanya-kanyang karakteristik yan. Siguro kung bakit nagiging yellowish or nag-iiba-iba yung kulay ng ink mo, syempre unang-una sa tingin ko sa tagal. Kung gaano ba katagal na stock yan. Pangalawa, saan mo ba siya in-store? Naaarawan ba yan? Nagmo-moist ba yan? Kasi ayan yung isa sa mga nakikita kong factor kung bakit nag-yellowish or nagiging brown yung iyong ink, or kung ginamit mo na yung ink na yan sa printer mo nga, 'di ba? Ayun yung mga nakikita kong factor kasi unang-una yung chemical reaction na nangyayari kung saan mo in-store yang iyong ink. Halimbawa, sa in-store mo siya sa medyo malamig na lugar ng inyong bahay, maaari sigurong nag-moist or medyo nagtubig yung loob, 'di ba? Or kung ano man na tatapatan ng araw, nasisinaga ng araw. Ayan yung mga isa sa mga factor na nakikita ko kung bakit mo na-experience yang pagka-yellowish and pagka-maroon or pagka-brown ng iyong mga printer, 'di ba? At eto pa, mga tropa, once na na-experience niyo yung mga ganyang bagay, buksan ninyo yung mga printer ninyo kagaya netong nasa screen natin. Tignan ninyo kung kumpleto yung laman ng mga damper ng mga printer ninyo, kasi ayan talaga yung mga nagiging issue when it comes sa mga Epson printer. Minsan kulang yung paghigop ng mga damper natin, minsan walang laman yan, kaya minsan maputla or na-experience nyo yung dull na color, ayun nga yung maputla, 'di ba? Minsan yung red, makikita nyo parang medyo puti-puti na lang din, 'di ba? I-check ninyo yung damper ninyo kung kumpleto yung laman na ink. Kung hindi kumpleto, kagaya niyang nasa video natin, higupan nyo gamit yung syringe. And ayun nga, kagaya ng nasabi ko, bawat ink may mga kanya-kanyang karakteristik yan. So eto, kahit pa paano isi-share ko sa inyo yung mga karakteristik ng mga pigment ink na to sa na-experience ko. Eto, na-experience ko lang talaga. Etong Kuyi, masasabi ko medyo yung pagkatingkad niya matapang yung kulay. Kumbaga yung sabihin na natin yung black niya, talagang black na black. Kaya may mga printer tayo or may mga kasama tayo dito sa printing business, ang ginagamit nila na black ay Kuyi, dahil black na black yung kanyang kulay black na pigment ink. Kung ikukumpara mo siya sa Hansol, Kuyi yung black, tapos pinapartner siya sa Hansol na cyan, magenta, and yellow. So ayun nga, ayun lang yung na-experience ko dito na kaya kong i-explain sa inyo Yung medyo talagang alam mo yung
dark, may pagka-dark yung output niya. Kumbaga matapang yung output niya. And naririnig ko sa magenta, nagkakaroon ng problema ngayon. Kagaya nga ng nai-experience mo, napakaraming nagko-comment or nagbi-message sa akin and nakikita ko sa comment section, yung kani-kanilang printer daw ay nasira dahil nga daw sa bagong magenta na kulay. Ako mga tropa, technically hindi ko na-experience yan. Kasi nung mga time na nagbago na ng magenta formulation, nabenta ko na yung Epson 121 ko. Kaya wala akong masasabi dyan kahit papano eh. Kasi dito sa channel natin, talagang legit experience lang yung sinasabi ko. And before, yung dati-dati, wala naman ako na-experience na problema dyan. Yun nga lang, ayoko talaga nung output ng Kuyi. Kumbaga natatapangan ako sa kulay niya. Kaya naman, nag-switch ako dito sa Hansol. Etong Hansol, medyo may pagkaputla siya. Kumbaga yung brightness niya, medyo matingkad ata yung tawag doon, or maliwanag. Kasi dito sa Kuyi, medyo madilim siya. Etong Hansol, medyo bright. Yun talaga yung gusto ko eh. Yun nga lang, when it comes sa kulay black niya na version 2, napakabilis matuyo. Kumbaga isang araw lang magbabara na kaagad yung printer mo. Yun lang talaga, or yung printer head mo magbabara talaga. So kailangan mong mag-nozzle check or mag-head clean araw-araw para alam mo yon, hindi nagbabara. Yun lang, yun na-experience ko and napakabilis niyang matuyo kapag ka nag-print ka. Kasi minsan na-experience ko dati dito sa pigment na Kuyi, medyo mamasa-masa pa siya. Tsaka sa glossy, when it comes sa pagpiprint ng gamit pigment ink ng Kuyi, tapos glossy yung media mo or glossy yung photo paper mo, medyo hindi kumakapit. And ang kagandahan dito sa Hansol, talagang goods na goods. Kumakapit talaga kahit glossy or matte. Kung kahit saan mo siya i-print, okay na okay. Yun nga lang talaga, may time lang na yung kulay black niya ay nagbabara at na-experience ko din sa yellow, black and yellow. Na-experience ko dito sa Hansol. Mga tropa, meron din tong version 1 na black. Yung version 1 na black ni Hansol, wag nyo gagamitin yon. Napakapangit talaga nun. Sinasabi ko sa inyo. And when it comes naman dito sa Inkrite, mga tropa, may mga karakteristik din to na eto sabi lang din to ng kaibigan ko. Eto mismo kaibigan ko to, kakilala ko talaga. Pinupuntahan ko yung shop niya. Ang nai-experience niya dito, yung sasayan na part. Yun daw yung nagbabara. And eto nakikita ko medyo basa-basa pa nung nagpiprint siya. Yun yung nakita ko sa nung output. And sa mga nagko-comment din sa akin, ganun, medyo basa-basa pa daw. Medyo may katagalan siyang matuyo. Ako personally, hindi ko pa na-experience. Nakikita ko lang dun sa tropa ko. Nung pumunta ako one time dun sa printer shop niya, medyo basa pa. Ayun talaga, comment down below kung legit yung mga sinasabi ko dito. Kung gumagamit kayo ng Inkrite, sayan na kulay na Inkrite, medyo nagkakabara-bara daw. Yun lang. Pero ang pros netong pigment ink ni Inkrite, ayun nga daw, hindi ka na daw kailangan mag-color correction. Kumbaga perfect na yung color management niya, yung timpla ng bawat kulay na ito. So, ayun nga, again sinabi ko, bawat brands may mga characteristics silang special, di ba? So, dito nakikita ninyo yung iTech Synergy. Medyo wala akong idea dito sa iTech pigment ink na to, hindi pa ako nagagamit nito And meron akong content kung saan pinag-differentiate ko yung bawat pigment ink. Personally, yung mga output doon sa vlogs ko na yon ay hiningi ko lang sa mga kakilala ko dito sa Facebook. Kumbaga nakisuyo lang ako para kahit papano meron akong pruweba at maipakita sa inyo ng mga output. So eto mga tropa, technically hindi pa ako nagagamit talaga nito. Kuyi at Hansol pa lang ang nagagamit ko. So ayun yung mga pros and cons. Sinare ko lang yon, kumbaga dagdag lang na info. Pero anyway, medyo humaba yung video natin. Anyway Patrick, ayun yung nakikita ko talaga na kung bakit na-experience mo yung yellowish na yan. Sa pagtabi mo or pag-imbak mo, it's either naarawan or nag-moist or baka yung nozzle check niya or yung kanyang damper, kulang yung laman na ink. So, ayun na lang. Sana nakatulong to, Patrick. Pero, I highly suggest na alisin mo na lang yung Kuyi na pigment ink mo na napakatagal na or naitambak mo. May sasuggest ko sa iyo, magpalit ka na lang ng brands. Huwag ka nang mag-Kuyi. It's either mag-Inkrite
Fortnite ka or iTech, iTech medyo naririnig-rinig ko din sa mga comment section, maganda rin daw eh. Pero ako kasi Hansol talaga ako mga tropa eh. Wala, doon na lang talaga ako sa Hansol muna sa ngayon. So ayun lang, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gusto mag-avail ng templates natin, sa mga gustong sumuporta sa vlogs natin, nandyan yung Gcash natin. Pwede kayong mag-send din or mag-buy ng copy dito sa link na to mga tropa ko. Kung gusto yung suportahan lang yung YouTube channel natin, or simply click the subscribe button. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Sana naman suportahan nyo kahit yung simpleng pag-subscribe or pag-like talagang napakalaking halaga na sa akin yan. Or ayan na lang yung parang bayad nyo na rin para sa akin, para maituloy-tuloy natin tong channel natin at para ganahan din tayo. So ayun lang, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Research is the key. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.